Mathematics 1. Ay siyam. Ika-4, ang 1/2 ng 14 ay ilan? Hahatiin natin sa dalawang magkaparehas na bahagi ang 14 na mga bola. 1, 2. Hinati natin sa dalawang pantay na bilang. Ang isang bahagi o ang kalahati ng 14 ay 7. Sa isang kahon ay mayroong 7 bola. At ika-5, ang 1/4 ng 8 ay ilan? Ibig sabihin ng 1/4 ay hahatiin natin sa 4 na bahagi ang mga face mask.
Isa, dalawa, tatlo, apat. Hinati natin ito sa apat na pantay na bilang. Kaya ang 1/4 ng 8 ay 2. Pagpapakilala ng aralin. Tingnan natin ang larawan. Ito ang natitirang bahagi. Ito naman ang kalahating bahagi. At ito ang mabubuo natin sa dalawang pinaghati nating bahagi. Ito ang kabuuang region o bahagi. Tingnan natin kapag pinagdikit, ito na ang ating mabubuo. Makikita ang nabuong region sa pamamagitan ng pagguhit ng kalahating region batay sa ibinigay na kalahating parte. Kailangan mga
dami ng saging sa panghuling bahagi. Kung ano ang dami ng nasa unang bahagi, yun din ang dami ng nasa huling bahagi. Dapat lahat ay pantay-pantay ang bilang. Mayroon na tayong nabuong 12 piraso ng mga saging. Narito naman ang mga tsokolate o KitKat. Hinati din ito sa 4 na bahagi. Ang bawat bahagi ay naglalaman ng tig-2 tsokolate. Ibig sabihin, ang natitira ay ilan? Anong bahagi o ilan ang bilang ng natitira dito? Tingnan natin, 2 rin ang dapat nakalaman sa huling bahagi nito dahil ang tsokolate ay hinati natin sa 4 na pantay na bilang. At ang kabuuang bilang ng mga tsokolate ay 8. Gawain. Ang kalahati o sangkapat ng isang buo o pangkat ay nawawala. Buuin ito sa pamamagitan ng pagguhit . Mayroon tayong 2 kahon. Ang isang kahon ay naglalaman ng 4 na mansanas. Ang kalahati nito ay dapat naglalaman din ng ilan ang iguguhit natin? 4 na mansanas din dahil hinati natin sa 2 pantay na bilang ang mga mansanas. At kung ano ang kalahati, yun din dapat ang kabuuan nito, ang kalahating bahagi. Ikalawang gawain.
Buuin ang bawat region or pangkat. Iguhit sa inyong papel o notebook. Katulad ng ginawa natin kanina, kayo naman ngayon ang magbubuo ng mga larawan. Unang bilang, ito ay isang bituin. Iguhit ninyo sa inyong mga notebook ang isang buong bahagi ng mga bituin. Ikalawa, ito ay kalahati ng isang buong bola. Iguhit ang isang buong bola sa inyong mga notebook. Ikatlo, ito ay isang paru-paro. Kalahati ng paru-paro. Iguguhit ninyo sa inyong notebook ang isang buong paru-paro na ilagay na ang kalahating bahagi nito. Sa ika-4 na bilang, ito naman ay kalahati ng isang puso. Iguguhit ninyo sa inyong mga notebook ang isang buong puso. At ika-5, ito ay isang buong tinapay na hinati sa 4 na bahagi. Ngayon, iguguhit ninyo ang 1/4 o sangkapat nito na nawawala. Mga bata, tandaan, ang 1/2 o 1/4 ay tinatawag na fraction o hating bilang. Makikita ang nabuong region sa pamamagitan ng pagguhit ng kalahati o sangkapat na region batay sa ibinigay na sangkapat na parte. Pag-alam sa natutunan, hanapin sa hanay B ang sangkapat o kalahating bahagi ng mga sumusunod na buo o pangkat ng hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot. Unang bilang, tingnan natin sa hanay B kung alin ang kabuuang bahagi nito. Ang tamang sagot ay titik B. Sa ikalawang bilang, mayroong 4 na smiley. Hinati ito o ang kalahati nito ay nawawala. Ilan ang dapat na nasa kalahating bahagi din ito? Kung may kalahating smiley na 4, ang kabuuan nito ay dapat 4 din. At ito ay nasa titik C. Ikatlo, tingnan natin ang cake. Alin kaya ang pupuno sa sangkapat nito? Titik A. Ika-4, tingnan natin ang larawan. Mayroong 6 na sorbetes. Ito ay kalahati ng bilang. Ang kalahating bahagi nito ay kaparehas din ng bilang niya. Ang tamang sagot ay titik E. 6 na ice cream din. At ikalima, balon na hinati sa 4 na bahagi. Ang bawat bahagi ay naglalaman ng 5. Ikalawa, 5. Ikatlo ay 5. Alin kaya ang pupuno dito? Titik D. Mayroon din itong 5 lobo. Pangwakas na gawain. Iguhit ang tamang bilang na dapat idagdag upang mabuo ang isang set o pangkat. Ito mga bata ay isusulat ninyo ang sagot sa inyong mga kwaderno o notebook. Unang bilang, ang 4 na bituin ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set ng mga bituin. So kapag sinabi nating sangkapat, 1/4. So mayroon tayo dapat na 4 na hati ng mga bituin. Ang kabuuang bilang ng mga bituing ito ay 16. Ang sangkapat ay 4 at dapat ang kabuuan nito ay tig-4 din sa 4 na bahagi. Ikalawa,
Ang 5 ulap ay kumakatawan sa kalahati ng isang set ng ulap. Ilan lahat ang mga ulap? Mayroon tayong 2 set kasi ang tinutukoy ay kalahati. Ibig sabihin, 2 bahagi lamang ito. Sa ikatlo, ika-4 at ika-5 bahagi ay kayo na ang magtatapos ng paggawa sa inyong mga notebook. Sa ikatlong bilang, ang 2 puno ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set ng puno. Sangkapat, ibig sabihin may 4 na 2. Ito ang inyong iguguhit. Ika-4, ang 12 itlog ay kumakatawan sa kalahati ng isang set ng itlog. 12 ay kalahati. Ibig sabihin, 2 grupo ng 12. At para sa ika-5 bilang, ang 3 bola ay kumakatawan sa sangkapat ng isang set ng bola. Sangkapat, ibig sabihin mayroon tayong 4 na tig-3 bola. Ilan kaya lahat ito? Yan ang inyong iguguhit.